Kinaumagahan noong mismong gabi, matagumpay naman nilang napagsang-ayunan ang kanilang mga plano. Nakasaad sa planong ibinahagi noon ni Maestro Florante ang muling pagbuhay ng mga trensera na kanilang ginamit laban sa mga Bertudes. Nang makaalis na ang maestro sa tahanan ni Tandang Lauryo, agad din naman niyang inutusan ng kanyang mensahero na bigyan ng ulat ang kanyang mga gabunan sa kasalukuyang plano. Ipinatawag niya din ang mga ito nang sa gayoy magawa nilang makapag-usap ng formal at magkasundo sa mga bagay-bagay na naaayon sa kagustuhan ng maestro. Desididong-desidido noon si Tandang Lauryo na mabigyan ng tulong ang pangkat ni Maestro Florante para naman kahit papaano magawa niyang makabawi sa sakripisyo ng mga ito. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, dumating na nga ang 15 gabunan ni Tandang Lauryo sa kanyang tahanan. Bale, 13 na lang. Bagaman abala ang mga ito sa kanilang mga trabaho at negosyo, nagawa nilang itabi ang mga bagay na yon alang-alang sa pagtawag ng kanilang pinuno. Magandang hapon ho, Ginoong Lauryo. Naririto na ho kami, alinsunod sa iyong patawag. Sabihin niyo lang kung ano ang kailangan ninyo. Tanong ng isa sa kanyang mga gabunan. Matapos marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, agad naman niyang inanyayahan ang kanyang mga gabunan na dumiretso sa ilalim ng kanilang papag upang doon magpulong. Sa pag-upo ng mga ito, agad namang inilahad ni Tandang Lauryo ang kanilang gagawing trabaho. Marahil sa ngayon, alam niyo na ang kasalukuyang sitwasyon ng pangkat nila Maestro Florante. Noong tayong nanganganib, hindi sila nagdalawang isip na tayo'y tulungan. Ngayong sila naman ang nasa ganoong sitwasyon, kinakailangan din nating gumawa ng hakbang upang sila ay ipaglaban. Alam kong karamihan sa inyo, ayaw na ng digmaan. Subalit anong magagawa natin? Ang digmaan mismo ang kumakatok sa ating mga pintuan. Kung sino man sa inyo ang gustong umatras, malaya kayong makakaalis. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo ituturing na traidor ng ating lahi. Wika ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng mga gabunan, halos ni isa sa kanila, walang naglakas ng loob upang tumayo man o sumagot sa naging pahayag ng kanilang pinuno. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nag-umpisang ibahagi ni Tandang Lauryo ang naisip nilang plano. Ayon sa kanya, na kinakailangan muna nilang ihanda ang mga trensera nang sa gayoy magawa nilang matunugan ang mga nilalang na papasok ng kanilang baryo. Ito ang magsisilbi nilang paunang depensa nang sa gayoy hindi makaalis ang maninila ng amumongon. Nang marinig ito ng mga gabunan, agad din naman silang nagbigay ng kanilang sariling mga opinyon ukol sa planong kanilang isasagawa. Tandang Lauryo, sino naman ho ang magbabantay ng mga trensera? Marami na hong nalagas sa ating lahi, hindi ba? Duda ko, hindi sapat ang bilang natin para bantayan ang kabuuan ng baryo. Wika ng isa sa mga gabunan. Alam ko naman yan, kapatid. Pero anong magagawa ko? Yon ang planong aming napagkasunduan. So ngayon, ang iba sa inyo ay maghukay na ng trensera. Samantalang ang iba naman, mag-arkila ng mga mersenaryo upang makatuwang natin sa gera. Gamitin niyo ang kapangyarihan ng salapi para makahikayat ng mga miyembrong may kapasidad para lumaban. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Matapos nilang mapagkasunduan ang mga bagay na yon, agad din namang nag-umpisang umusad ang pangkat ni Tandang Lauryo.
Ang iilan sa mga mensaherong naroon, ang unang naatasan na maghukay ng mga trensera at magbantay sa bawat dulo ng baryo. Sumama na din noon si Tandang Lauryo patungo sa baryo ng kanyang mga gabunan upang magbigay ng abiso sa lahat ng kanilang kalahi. Habang lumulubog na noon ang araw, puspusa naman ang trabaho ng mga mensahero. Sa kasamaang palad, hindi pa noon nakakabalik ang mga inutusan ni Tandang Lauryo, gawa ng malalayong lugar ang pinuntahan ng mga ito. Hindi din kasi sila maaaring kumuha ng mga mersenaryo sa loob ng lugar ng San Remigio, sa kadahilan ng alam nilang hindi susunod ang mga ito. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, agad namang inihanda ni Tandang Lauryo ang tutuluyan nila Maestro Florante at iba pang mga albularyong kasama nito. Doon kasi muna yon sisilong sa kanila, gawa ng ang tahanan ng pinunong gabunan, ang pinakaligtas na lugar sa buong lupain. May iilan din noong mga albularyo ang nakisilong sa tahanan ng yumaong Maestro Pedrito upang madali silang makapagbigay ng tulong sa tahanan ni Tandang Lauryo kung ito ay labis na kinakailangan. Matapos na maisaayos ni Tandang Lauryo ang tutuluyan nila Maestro Florante, agad naman niyang ipinaliwanag sa kanyang asawa ang mga rason kung bakit kinakailangan nila itong gawin. Hindi naman ito tumutol sa kadahilan ng kahit papaano, hindi na siya mag-aalala para sa kalagayan at kinaroroonan ni Tandang Lauryo. Bago pa man noon sumapit ang lalim ng gabi, tuluyan na ngang dumating ang pangkat nila Maestro Florante kasama ang 6 na albularyo. Agad naman silang pumasok sa bahay nito at naglatag ng kanilang mga kagamitang daladala. Matapos itong gawin nila Ibrahim, agad din naman silang nagtanong kay Tandang Lauryo ukol sa kasalukuyang nagaganap sa kanilang baryo. Maestro Florante, hindi pa ho tuluyang nabantayan ang lahat ng hangganan ng baryo. Kinulang ho kami sa tauhan, kaya na may ang iilan sa aking mga gabunan, kasalukuyan pang naghahanap ng mga mersenaryong ating makakatuwang. Mahirap mang sabihin, subalit sa ngayon at sa mga susunod pang araw, hindi pa ligtas ang ating tirahan. Paliwanag ni Tandang Lauryo. Ayos lang yan, Lauryo. Ang mahalaga may ginagawa tayo. Huwag kang mag-alala. Makakatuwang ng iyong mga mensahero ang mga albularyong kasama ko. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman silang naghanda para sa kanilang panghapunan. Bagaman ko konti lang na pagkain ang pinagsaluhan ng mga ito, kahit papaano, nagawa naman nilang makontento. Sa paglalim ng gabi, doon na nga dahan-dahang nagbago ang mga kaganapan sa buong paligid. Ilang minuto lang noon ang lumipas, bigla namang nagulantang sila Tandang Lauryo sa narinig nilang balita na nanggaling sa mensahero. Tandang Lauryo! Tandang Lauryo! Kinakailangan ho kayo sa buka ng trensera ng baryo. Magmadali ho kayo. May panganib. Napakalaking panganib. Sigaw ng mensahero pagdating nito sa bakuran ng tahanan. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo, agad naman nilang kinuha ang kanilang mga armas at mabilisang pinuntahan ang sinasabing trensera ng mensahero. Sumama na din noon sila Ibrahim upang magawa nilang malaman ang kasalukuyang nangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang trensera at kasabay nito ang pagbungad sa kanila ng isang pangkat ng mga magsasaka na nagpupumilit pumasok sa baryo. May daladalang sandata ang mga ito at animoy hindi yun aalis sa pamamagitan ng simpleng argumento. Pagsilay ng mga magsasaka kay Tandang Lauryo, agad namang nagsilapit ang mga ito habang dahan-dahang umaangil.
Sa puntong yon, doon na natunugan ng kanilang pangkat na hindi isang ordinaryong grupo ng mga magsasaka ang kanilang kaharap. Nang mapagtanto nila Maestro Florante na demonyo ang mga panauhing yon, agad naman nilang dinukot ang kanilang mga sandata upang maghanda sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumahimik ang buong paligid nang marinig nila ang isa sa mga magsasaka na nagsalita ng, Papasukin niyo kami! Wala kaming hangad kundi ang makisilong. kasabay ng pag-uwi ng nilalang, ay siya namang paglahad nito sa grupo ni Tandang Lauryo ukol sa isang antingero na tumutugis din sa kanilang pangkat. Kasalukuyan na itong nananalasa sa karatig bayan ng San Remigio na halos magawa na nitong maapektuhan ang lahat ng uri ng nilalang na mapayapang naninirahan. Bagaman isang tao lang ang antingerong yon, ngunit ang paningin doon ng mga aswang ay isang lehiyon ng mga antingerong nananalasa at pumapatay ng walang awa. Inihahalin tulad nila ito sa 4 na mga ngabayo na siyang nagpapanatili at naglilinis ng lahat ng likha na wala sa ordo ng mga bathala. Matapos itong marinig nila Maestro Florante, napagpasyahan nilang makipag-usap sa mga aswang ng mahinahon. Sa puntong yon, doon nila napagtanto na magkakampi pala sila, kung kaya't ginawa nila ang lahat upang sila ay magkaintindihan. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na nga nilang papasukin ang mga ito dahil sa nagawa ng mga nilalang na yon na mangako sa kanilang ibinigay na mga kondisyon. Kahit papaano, hindi rin maipagkakaila noon ni Tandang Lauryo na malaki ang maitutulong ng mga ito sa kasalukuyang puwersa ng kanilang samahan. Kinaumagahan noong mismong gabi, maaga pang naghanda ang kanilang pangkat upang umpisahan ang kanilang trabaho. Nagtulong-tulong sila noong palalimin ang mga trensera at palawakin ang lapad na sakop nito. Ginawa nila ang bagay na yon para kahit papaano magagawa nilang matunugan ang lahat ng pagtawid ng mga nilalang. Dumating na dinoon ang pangkat ng mga gabunan ni Tandang Lauryo na naghanap ng mga mersenaryo na kanilang makakatuwang sa nakaambang digmaan. May mga inutusan na din sila noong mga aswang na maglibot sa buong paligid at gumawa ng mga kubo di kalayuan sa kanilang baryo. Ang mga mersenaryo doon ang naatasang magbantay sa kadahilan ng marami na itong mga karanasan pagdating sa ganoong uri ng sitwasyon. Pinasamahan lang ito ng mga mensahero ni Tandang Lauryo upang magawa nilang malaman ang mga pangyayari ng hindi tumutungo sa lugar. Sa paglipas ng gabi, natapos na nga nila ang trenserang kanilang ginawa papaikot ng baryo. Kasalukuyan na dinoong nagbabantay ang lahat ng kanilang mga kasama na nakahandang makipagdigma anumang oras na lumusob ang antingerong naghahanap kay Maestro Florante. Bilang sila ang pinuno ng samahang yon, nananatili lamang sila sa tahanan ni Tandang Lauryo kasama ang iilang mga mensahero. Habang lumalalim noon ang gabi, wala naman silang nararamdamang kakaiba maliban sa mga elementong naglalakbay sa baryo. Hindi naman nila ito gaanong binigyan ng pansin sa kadahilan ng wala naman itong naidudulot na masama sa mga ordinaryong tao. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, napagpasyahan ni Tandang Lauryo na lumabas ng kanilang tahanan upang mapakiramdaman ang buong paligid. Inabot ng kanyang pandinig at pangdama ang pinakamalayong poste ng kanilang mga kasama upang magawa niyang masiguro na nasa mabuting sitwasyon ang mga ito. Sila Maestro Florante naman noon, panayang ginagawang pananaliksik sa mga abilidad na taglay ng bago nilang kalaban.
Maya-maya pa, bigla namang nagulantang si Tandang Lauryo nang masipat niya ang pagsidatingan ng iilan niyang mga mensahero. Kung hindi siya nagkakamali, ang mga mensaherong yon ay nanggaling pa sa pinakaunang hanay ng kanilang pangkat kung saan doon nakaposte ang mga mersenaryo. Paglapit nito sa kanya, bigla naman itong ibinulong ang napakasamang balita na maging ang pinunong gabunan ay hindi na iwasang kabahan. Tandang Lauryo, wala na ho ang mga mersenaryo. Lahat sila'y patay na. Wika ng isa sa mga mensahero habang naghahabulyo ng hininga. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo, bigla namang napasubasob sa kanyang dibdib ang ulo ng mensahero. Pagsilay niya sa likod nito, laking gulat na lamang niya nang makasipat siya ng isang kahoy na nakatarak sa katawan nito na merong nakataling isang papel. Madali niyang napansin ang bagay na yon sa kadahilanang nangingibabaw ito sa kahoy na nakatarak sa katawan ng mensahero. Pagbunot ni Tandang Lauryo sa kahoy, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang naglaho na parang bula ang katawan ng mensahero. Maya-maya pa, bigla namang bumungad sa kanyang harapan ang isang batong hindi niya magawang mawari kung saan ang galing. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang pumasok si Tandang Lauryo upang ipagsabi kay Maestro Florante ang mga nangyari sa mga mensahero. Dali-dali din sila noong tumungo sa hangganan ng baryo kung saan nakaposte ang iilang mga mersenaryo. Pagdating nila sa lugar, laking pasasalamat na lamang ni Tandang Lauryo na walang nangyaring masama sa kanyang mga gabunan. Tumungo naman sila sa pinagpopostehan ng mga mersenaryo upang magawa nilang masilayan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga ito. Pagdating nila sa lugar na yon, wala ni isa sa mga ito ang nagawang magpakita sa kanila. Animoy nilisa na ng mga mensahero ang lugar na yon bago pa man ito magawang malaman nila Tandang Lauryo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa buong paligid, doon nila nakita ang iilang malalaking tipak ng bato na nagkalat. Pagsilay doon ni Tandang Lauryo, laking gulat na lamang niya nang biglang pumasok sa kanyang memorya ang nangyari sa mensaherong nagbigay ng huling mensahe nito sa kanya. Maestro Florante, mukhang kagagawa nito ng antingerong naghahanap sa'yo. Bumalik na muna tayo sa baryo. Baka nandito pa ang demonyong yon. Mahirap na. Wika ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisang pag-atras ng kanilang pangkat. Pinapatay na dinoon ni Ibrahim ang kanilang mga dalang sulo upang masigurong hindi sila magagawang sundan ng antingero. Sa pagbalik nila sa tahanan ni Tandang Lauryo, agad naman nilang binuklat ang papel na naglalaman ng isang mensahe. Ayon kay Tandang Lauryo, na ang mga nakasulat sa papel na yon kailan may hindi niya makakalimutan dahil yun lamang ang mga katagang kanyang nabasa na nagbigay kilabot sa kanyang katawan. Dagdag pa niya, wala naman umanong pagbabanta ang nakasulat sa papel, subalit klarong pinapahiwatig doon ni Fidel kung ano ang kanilang magiging kahihinatnan kung sakaling sila'y magmatigas na isuko si Maestro Florante. Matapos nilang mabasa ang mensahe nito, doon din nila napagtanto na tuluyan nang nalipol ni Fidel ang lahat ng mersenaryong kanilang binayaran. Matapos itong malaman nila Maestro Florante, agad naman silang kumuha ng mga librong naglalaman ng mga karunungan ukol sa lahat ng mutya at sa mga abilidad ng mga ito. Naniniwala kasi sila noon na walang kakayahan ang mga kataga upang gawing bato ang kahit na anong uri ng nilalang.
Tumulong na dinoon si Tandang Lauryo sa pagsasaliksik nang sa gayoy magawa nilang malaman ang sikreto ni Fidel sa lalong madaling panahon. Dahil sa mga nangyari, maigi naman nilang inabisuhan ang kanilang mga kasama ukol sa pagdating ni Fidel sa kanilang baryo. Ilang oras pa noon ang lumipas, bigo naman silang malaman ang tangang mutya at sandata ng antingerong pumapas lang ng amumongon. Sa pagsapit ng umaga noong mismong gabi, bigla namang nagulantang ang lahat ng mga kasamahan nila Tandang Lauryo nang makasilay sila ng isang binatang lalaki na papasok sa baryo. Disente ang pananamit nito at halos hindi mo yun mapaghihinalaan na merong masamang balak para sa kanilang pangkat. Upang makasigurong hindi kaanib ang batang yon kay Fidel, napagpasyahan itong kumprontahin nila Tandang Lauryo na merong pag-iingat. "Iho, taga saan ka?" Bungad na tanong ni Ibrahim. "Taga kabilang baryo lang ako, Ginoo." "Bakit ho? Masama na ho bang pumunta dito sa baryo ninyo?" Tanong naman ng binata. Hindi naman. May hinahanap lang kasi kami. Pasensya ka na, pero kailangan ka naming tanungin ukol sa mga impormasyong nais naming malaman. Sagot naman ni Ibrahim. Matapos nitong makapagsalita, agad naman nilang ginabayan ng binata patungo sa tahanan nila Tandang Lauryo. Pinili nilang doon sa ilalim ng papagdalhin ito nang sa gayoy magawa nilang makapag-usap ng walang istorbo. Habang nasa kasagsagan ng pagtatanong noon si Ibrahim, maigi namang pinakikiramdaman nila Tandang Lauryo ang batang yon. Subalit kahit anong gawin nila, animoy hindi nila magawang maramdaman ang itinatago nitong presensya na para bang may kung anong harang ang sumasalag sa kanilang pangramdam. Ilang minuto pa ang lumipas, nananatiling tahimik naman ang batang yon at halos hindi kumikibo sa kahit anong tanong na ibinabato ni Ibrahim. Nagbago lamang ang aksyon nito nang magawa niyang masilayan si Maestro Florante. Bigla na lamang noong nagulat sila Tandang Lauryo nang marinig nila ang napakalakas na pagtawa ng binata habang patuloy nitong pinagmamasdan ang paglapit sa kanila ng maestro. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang biglang tumayo ang binata at kasabay nito ang paglapit niya kay Maestro Florante. Maging ang maestro noon, hindi maiwasang magulat sa kadahilan ng hindi niya inaasahan na kalaban pala ang batang kanyang kaharap. Sa wakas! Florante, nahanap din kita. Akala ko patay ka na eh. Mabuti naman at buhay ka pa. Wika ng binata habang dahan-dahang nag-iiba ang anyo nito. Nang masipat naman ni Ibrahim ang pangyayaring yon, mabilisan naman niyang sinugod si Fidel upang maprotektahan ang kanyang maestro. Subalit nang masipat siya ng antingero, mabilisan nitong binunot ang punyal ni Maestro Florante habang nagwiwika ng, Sige, tuloy mo, iho. Ipinapangako ko sa iyo. Bago mo man mahawakan ang kahit na anong parte ng katawan ng iyong maestro, mauunang gumulong ang ulo nito sa kinatatayuan mo. Huwag mo kong subukan dahil hindi ako mahilig magbiro. Dahil sa narinig noon ni Ibrahim, wala na siyang nagawa kung hindi ang kumalma sa kanyang kinaroroonan. Halos mauga naman noon ang papag ng bahay nila Tandang Lauryo dahil sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Maya-maya pa, ipinag-utos ni Fidel na lumabas ang lahat ng mga aswang sa lugar na yon sa kadahilan ng hindi niya kailangan ang mga ito. Agad naman itong sinunod nila Tandang Lauryo upang hindi manganib ang buhay ni Maestro Florante. Ang tanging naiwan lamang doon sa ilalim ng papag ay si Ibrahim at ang dalawa nitong kapatid.
Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabahala noon si Tandang Lauryo nang masipat niyang merong ipinapagawa si Fidel kay Ibrahim. Wala na noong malay si Maestro Florante sa kadahilan ng pinainom ito ng isang likido ng antingero. Ayon kay Tandang Lauryo, nakita niya noon si Ibrahim na kasalukuyang umuukit ng kung anong simbolo sa lupa. Nakatayo naman sa gitna nito si Fidel na mahigpit na nakahawak sa walang malay na katawan ng kanilang maestro. Nang makumpleto na ni Ibrahim ang pinapagawa nitong ritual, mabilisan naman siyang tinadyakan ni Fidel at kasabay nito ang pagbanggit nito ng mga buhay na salita na halos ikabingi ng mga tenga nila Tandang Lauryo. Kisap mata lang noon ang pagitan ng biglang maglaho ang antingerong yon kasama ang kanilang maestro. Mabilisan namang pumasok noon si Tandang Lauryo upang tulungan si Ibrahim at ang mga kapatid nito. Ibrahim! Ibrahim! Ayos ka lang ba? Tanong ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagyakap niya kay Ibrahim upang kahit papaano'y magawa niyang maiparamdam na hindi ito nag-iisa. Tanging pag-iyak lang naman noon ang naririnig ni Tandang Lauryo sa kanyang kaibigan habang pahigpit ng pahigpit ang paghahawak nito sa kanyang damit. Huwag kang mag-alala, Ibrahim. May pag-asa pa. Hindi pa patay si Maestro Florante. Sigurado akong dinala lang ito ni Fidel sa lugar na kanyang pinagpupugaran. Tana, pangako, gagawin namin ang lahat. Matuntun lamang ang kanilang kinaroroonan. Wika ni Tandang Lauryo. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang tinipon ni Tandang Lauryo ang mga natitira niyang gabunan. Agad niyang ipinahanap sa mga ito ang kinaroroonan nila Maestro Florante kahit tirik na tirik pa noon ang araw. Sumama na din noon sila Ibrahim upang kahit papaano'y magawa nilang makatulong. Subalit ilang oras na noon ang lumipas, wala pa rin silang nakikitang palatandaan na maaaring magtunton sa kinaroroonan nila Fidel. Pahirapan din noon ang paglakbay nila Tandang Lauryo gawa ng hindi nila maaaring gamitin ang kanilang kakayahan bilang aswang sa ilalim ng sikat ng araw. Sa pagsapit ng takip silim, buong puwersa nilang binagtas ang bawat bundok na nakatirik sa buong lugar ng San Remigio. Panay din noon ang kanilang pagtanong-tanong sa bawat baryong kanilang dinaraanan ukol sa maaaring kinaroroonan ng kanilang maestro at ng antingero.